Hinding-hindi ko tatanggapin ang basurang yan sa pamilya natin. Habang nakaluhod si Mara sa kumukulong aspalto, yakap ang lumalaking tiyan. Nakangiti namang nakikipag-wine toast si Isandro sa kanyang bagong nobya. Ipalaglag mo na yan. Babayaran kita. Malamig na utos ng lalaking minahal niya. Ngunit isang maruming pulubi ang biglang tumayo at sinampal ang bilyonaryo. Pinunasan ni Mara ang kanyang luha. Pinalitan ng yelo ang kanyang mga mata. Paano wawasakin ng isang inang itinakwil ang kaharian ng mga walang puso? Hinding-hindi ko tatanggapin ang basurang iyan sa pamilya natin. Ipalaglag mo na. Babayaran kita. Ang malupit na utos ng lalaking minahal niya ay umalingaw-ngaw habang nakaluhod si Mara sa kumukulong aspalto. Yakap ang 8 buwang tiyan. Habang nagkakasayahan ang mga traidor sa isang marangyang mansyon, isang maruming pulubi ang biglang tumayo upang sampalin ang bilyonaryo. Pinunasan ni Mara ang kanyang mga luha. Pinalitan ng yelo ang kanyang mga mata. Paano wawasakin ng isang inang itinakwil ang kaharian ng mga walang puso? Aayusin ko ang problema kay Mara. Kakausapin ko siya ngayon din para bayaran. Tatanggalin natin ang bata para matuloy ang kasal namin ni Clarice bukas. Make sure she disappears. Isandro. Nakakadiri. Ang boses na narinig mula sa hindi sinasadyang nakabukas na tawag sa cellphone ay tila mga punyal na sabay-sabay ibinaon sa dibdib. Sa ilalim ng malupit at tirik na araw ng Maynila, nakaupo si Maristela sa gilid ng isang maalikabok na bangketa, tumutulo ang malapot na pawis mula sa kanyang noo. Pababa sa kanyang namamagang mga pisngi. Hanggang sa bumagsak sa kanyang malaki at 8 buwang tiyan, hawak niya sa kanyang nanginginig na mga kamay ang isang maliit at kupas na medyas na nabili niya ng 20 pesos sa ukay-ukay. Pilit niya itong tinutuping ng maayos. Pinapangarap ang maliliit na paa na magsusuot nito pagdating ng panahon. Bumagsak ang maliit na medyas sa mainit na aspalto. Unti-unting namanhid ang kanyang buong katawan. Parang may isang makapal na pader na gumuho at dumagan sa kanyang pagkatao. Wala ni isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit sa loob-loob niya ay sumisigaw ang kanyang kaluluwa. Tila kinakapos siya ng hininga. Ang lalamunan niya ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang palad hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling laman. Naramdaman niya ang mahinang pagsipa ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Tila nagtatanong kung bakit biglang nanlamig ang mundo ng kanyang ina, ang lalaking pinaglutuan niya ng hapunan. Ang lalaking nangako sa kanya ng isang buong pamilya nang malaman nitong siya ay nagdadalang tao, ay siya palang kakatay sa sarili nitong laman para lamang sa kapangyarihan at pera. Pinilit niyang tumayo kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ngunit bago pa man siya makahakbang upang pulutin ang kanyang bag, isang matandang babae na nakabalot sa marungis at punit-punit na damit ang biglang bumagsak sa kanyang harapan. Tila ninanakawan ng hininga ang matanda. Nakahawak sa dibdib at halos mangisay sa init ng kalsada. Walang sino mang dumadaang sasakyan o tao ang nag-abalang tumulong kahit wasak na wasak ang sariling puso. At kahit pakiramdam niya ay katapusan na ng kanyang mundo. Hindi nagdalawang isip si Mara. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang mabigat na bag na naglalaman ng mga ide-deliver na parsela. Lumuhod siya. Isinantabi ang sariling matinding sakit. At maingat na inalalayan ang matanda patungo sa maliit na lilim ng isang poste. Kinuha niya ang kaisa-isang bote ng tubig na itinira niya sana para sa sarili at marahang ipinainom sa mga nangangatog na labi ng pulubi. Habang pinupunasan niya ang maruming mukha ng matanda gamit ang sariling panyo, umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang mensahe ang umagaw sa kanyang atensyon.
Ang kanyang account bilang isang delivery rider ay tuluyan ng tinanggal ng kumpanya dahil sa pag-iwan niya sa kanyang mga parsela at pagkaantala ng mga ito. Nawala ang kanyang kaisa-isang pinagkukunan ng pambili ng bitamina. Nawala ang trabahong pinagpuyatan niya araw at gabi sa kabila ng malaking tiyan. Tumingala si Mara sa kalangitan na parang pinagtatawanan siya ng araw. Wala na siyang trabaho. Wala na siyang pera pambayad sa upa bukas. At ang lalaking inasahan niyang magiging haligi ng kanilang tahanan ang mismong nag-utos ng kamatayan ng kanyang anak. Titig na titig ang matandang pulubi sa lumang gintong singsing na suot ni Mara. Tila may pamilyar na alaala itong pinupukaw. Ngunit hindi na ito napansin ng dalaga. Dumilim ang paningin ni Mara. Sa gitna ng maingay na kalsada ng Maynila, unti-unting bumagsak ang kanyang katawan sa alikabok. Yakap-yakap ang kanyang tiyan. Walang sinumang nakakarinig sa kanyang pipi at naghihingalong sigaw. Paano mo ipaglalaban ang buhay ng iyong anak? Kung ang mismong mundo na ang naghuhukay ng inyong libingan, hindi lahat ng sugat ay nagdurugo. May mga sugat na mas matindi pa ang hapdi dahil sa loob ito kumikirot. Sa bawat tibok ng puso ay tila may humihiwa sa iyong pagkatao. Nang imulat ni Mara ang kanyang mga mata, ang unang naramdaman niya ay ang malupit na lamig ng simento na humahalik sa kanyang pisngi. Ang langit ay unti-unti nang nagbabago ang kulay. Mula sa matinding kahel patungo sa madilim na asul ng dapit hapon. Sa kanyang tabi, naramdaman niya ang isang tuyot at magaspang na kamay na dahan-dahang humahaplos sa kanyang balikat. Ang matandang pulubi na tinulungan niya kanina ay gising na rin. Ang mga mata nito ay puno ng hindi maipaliwanag na lungkot habang nakatingin sa kanya. Sa kabila ng matinding kirot sa kanyang puson at ang bigat ng kanyang sinapupunan, pinilit ni Mara na bumangon. Hindi niya iniisip ang sariling gutom o ang katotohanang wala na siyang trabaho. Ang tanging nasa isip niya ay ang matandang babaeng ito na tila mas walang-wala pa kaysa sa kanya. Inalalayan niya ang matanda. Ipinatong ang braso nito sa kanyang balikat. At dahan-dahang humakbang patungo sa madilim at masikip na iskinita na nagsisilbing daan pauwi sa kanyang tinitirhan. Ang amoy ng nabubulok na basura na humahalo sa usok ng mga sasakyan ay tila sumasakal sa kanila habang binabagtas ang kalsada. Bawat hakbang ni Mara ay tila isang kalbaryo. Ang bigat ng kanyang tiyan ay humihila sa kanyang likuran. Ngunit ang mas mabigat ay ang alaala ng boses ni Isandro na tila lason na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Pagdating nila sa tapat ng isang luma at barong-barong na gusali, hinarang sila ng isang matandang babae na may hawak na abaniko at may matalim na tingin. Si Aling Tasing, ang may-ari ng pinapaupahang kwarto. Mara, mabuti at dumating ka na. Nasaan ang bayad mo para sa nakaraang 2 buwan? Sabi ko sa iyo, hindi ito foundation. Kung wala kang pera, lumayas ka na dyan, sigaw ni Aling Tasing habang mabilis na pinapaypayan ang sarili. Aling Tasing, parang awa niyo na po. Nawalan po ako ng trabaho kanina lang. Bigyan niyo lang po ako ng 2 araw. Gagawa po ako ng paraan. Pagsusumamo ni Mara. Ang boses niya ay nanginginig sa pagod at hiya. 2 araw. 1 linggo mo na akong niloloko. At sino itong kasama mo? Dinadala mo pa rito ang mga pulubi sa kalsada para dagdagan ang perwisyo ko. Siguraduhin mong bukas ng umaga ay may pera ka. Kundi ay itatapon ko ang lahat ng gamit mo sa kalsada. Isang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ang sumunod sa mga salitang iyon. Na tila isang hatol ng kamatayan para kay Mara. Yumuko na lamang si Mara. Pilit itinatago ang mga luhang gustong kumawala. Inalalayan niya ang matanda patungo sa maliit na karinderya sa kanto.
Ang karinderya ni Aling Nena. Ang bango ng mainit na sabaw ng malunggay ay bahagyang nagbigay ng ginhawa sa kanyang nanunuyot na lalamunan. Oh, Mara, bakit ngayon ka lang napakapukat mo, anak? Bungad ni Aling Nena habang mabilis na nagsasalin ng sabaw sa isang maliit na mangkok. Eto, ubusin mo ito. Alam kong hindi ka pa kumakain. Para sa bata dyan sa loob ng tiyan mo. Salamat po. Aling Nena, bulong ni Mara. Ngunit sa halip na uminom, iniabot niya ang mangkok sa matandang pulubi na kasama niya. Pinanood niyang maigi ang bawat higop ng matanda. Tila nabubusog na rin siya sa tuwing nakikita niyang may pumapasok na pagkain sa sikmura nito. Nang bumalik sila sa kanyang maliit at madilim na kwarto, tanging isang maliit na bumbilya ang nagbibigay ng liwanag. Kinuha ni Mara ang huling piraso ng tuyo na nakabalot sa lumang dyaryo. Dahan-dahan niyang hinati ang maliit na isda sa dalawa. Ang mas malaking bahagi, ang may matambok na laman, ay maingat niyang inilagay sa plato ng matanda. Ang buntot at ang maliit na bahagi na puno ng tinik ang itinira niya para sa kanyang sarili. Kain na po kayo. Lola, pasensya na po kayo at ito lang ang kaya kong ipakain sa inyo. Sabi ni Mara habang pilit nang umingiti. Ang paghaplos niya sa kanyang tiyan ay naging mas malumanay. Isang tahimik na pangako na kahit gaano kahirap, hindi siya susuko. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, nananatili ang takot. Isang matinding takot sa kung ano ang mangyayari bukas. Lumabas sandali si Mara upang kumuha ng tubig sa gripo sa labas. Ngunit pagbalik niya, ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Ang kanyang maliit na pintuan ay nakabukas ng malapad. Ang kanyang mga lumang damit, ang banig na kanyang tinutulugan, at ang iilang kagamitan ng sanggol na kanyang pinag-ipunan ay nagkalat na sa maruming sahig ng iskinita. Basag ang garapon na pinaglalagyan niya ng barya. At wala na itong laman. Nakaluhod si Mara sa gitna ng kadiliman. Pinagmamasdan ang kanyang buong buhay na tila basurang itinapon sa kalsada. Ang bawat piraso ng damit ng sanggol na kanyang pinapangarap ay nabahiran na ng putik at dumi ng kalsada. Saan pa siya pupunta? Sino pa ang tatakbuhan niya sa gitna ng gabi na walang kahit isang bituin? Ang bawat barya na pinaghirapan mo ay may bakas ng dugo, vapawis. Kaya kapag kinuha ito ng taong wala namang puso, parang kinuha na rin nila ang hininga na nagpapanatili sa iyong buhay. Sa gitna ng nagkalat na gamit sa maruming eskinita, narinig ni Mara ang isang pamilyar at nakakairitang tunog, ang mahinang kalansing ng mga barya sa loob ng bulsa ng isang tao. Inangat niya ang kanyang paningin at nakita ang kanyang stepfather na si Tomas. Hawak nito ang isang maliit na sako, habang ang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Ang mga coins na inipon ni Mara para sa kanyang panganganak. Ang mga pisong itinabi niya sa halip na ibili ng pagkain ay nasa kamay na ng lalaking tanging bisyo lamang ang alam. Tay Tomas. Ang pera ko. Ibalik niyo po ang pera ko. Para sa panganganak ko iyan. Ang pamilyar na binuong boses ni Mara ay puno ng pagmamakaawa. Gumapang siya palapit. Hindi inintindi ang dumi sa kanyang palad. Makuha lang ang tanging pag-asa na natitira sa kanya. Pera mo. Saan ka kukuha ng pera? Mara, palamunin ka lang dito. Utang mo pa ito sa akin dahil pinatira kita sa bahay ko noon. At itong batang dinadala mo. Dagdag perwisyo lang yan. Mabuti pang ipangsugal ko na lang ito. Baka manalo pa ako at mabilhan kita ng kabaong. Ang tawa ni Tomas ay parang huni ng demonyo sa pandinig ni Mara. Walang bahid ng pagsisisi ang mukha nito habang tinitingnan ang anak-anakan na nahihirapan sa kanyang kalagayan.
Pinilit ni Mara na tumayo at hawakan ang braso ni Tomas. Ngunit sa isang marahas na pagkilos, itinulak siya ng lalaki ng malakas. Nawalan ng balanse si Mara. Ang kanyang mabigat na tiyan ay yumanig sa takot. Sa sandaling akala niya ay babagsak ang kanyang likuran sa matigas na semento. Isang matigas at matibay na bisig ang sumalo sa kanya. Ang matandang pulubi, si Mama Zena, ay nakatayo na pala sa kanyang likuran. Ang mahihina nitong mga mata kanina ay biglang nagbago. May isang malamig at nakakatakot na aura ang lumabas mula sa matanda habang nakatitig kay Tomas. Tila isang reyna na nagmamasid sa isang maruming insekto. Napahinto si Tomas. Tila naramdaman ang biglang paglamig ng paligid. Ngunit dahil sa labis na pagnanasa sa pera, ay mabilis din itong tumalikod at tumakbo palayo. Dala ang huling sentimo ni Mara. Naiwang nanginginig si Mara sa bisig ng matanda. Ang bawat hikbi niya ay tila bumibiyak sa katahimikan ng gabi. Hinaplos ni Mama Zena ang buhok ni Mara, isang haplos na puno ng proteksyon. Habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa direksyong dinaanan ni Tomas. May isang tahimik na pangako ang nabubuo sa isipan ng matanda. Isang pangakong hindi magtatagal ay matitikman ng mga taong ito ang bagsik ng kanilang sariling kalupitan. Tahan na. Apo, hindi ka pababayaan ng langit. Bulong ng matanda. Ngunit paano maniniwala si Mara kung sa bawat lingon niya ay tila pader ng kamalasan ang bumubungad sa kanya? Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, isang matalim na liwanag mula sa headlight ng isang mamahaling sasakyan ang biglang bumulag sa kanila. Ang tunog ng marangyang makina ay parang isang insulto sa kahirapan ng paligid. Huminto ang sasakyan sa bungad ng eskinita. Bumukas ang pinto at lumabas si Clarice. Suot ang kanyang mamahaling bestido at tila nandidiring tinatakpan ang ilong gamit ang isang panyong seda. Kasunod niya si Isandro, na nakatayo ng tuwid ngunit hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Mara. Nakatayo ang mga traidor sa gitna ng dumi ng eskinita. Nakatingin sa kaawa-awang kalagayan ni Mara na tila ba isa lamang itong palabas na nagbibigay sa kanila ng kasiyahan. Ang ngiti sa mga labi ni Clarice ay mas matalas pa sa anumang patalim. Ang pinakamasakit na uri ng lason ay hindi iyong iniinom, kundi ang mga salitang binalot sa tamis ng malasakit, ngunit ang layunin ay dahan-dahang patayin ang iyong dangal. Bumaba si Clarice mula sa sasakyan. Maingat na itinatayo ang kanyang mga paa sa tuyong bahagi ng lupa upang hindi madumihan ang kanyang mamahaling sapatos. Tumingin siya sa paligid ng may halong pandidiri. Tila ba ang hanging nilalanghap ni Mara ay isang sakit na maaaring makahawa sa kanyang marangyang buhay. Sumunod sa kanya si Isandro, nakasuot ng plansadong polo. Ngunit ang kanyang mga balikat ay nakabagsak at ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa kanyang sariling mga paa. Naku, Mara, look at you. Hinding-hindi ko akalain na aabot ka sa ganitong kalagayan. Panimula ni Clarice. Ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng panunuya. Lumapit siya ng kaunti. Sapat na para maamoy ni Mara ang mamahalin nitong pabango na tila sumasakal sa amoy ng alikabok at tuyo. Anong ginagawa niyo rito? Mahinang tanong ni Mara. Habang pilit na pinatitibay ang kanyang boses sa kabila ng pangangatog ng kanyang mga tuhod. Narito kami para tulungan ka, Mara. Dahil, kahit papaano, naging bahagi ka naman ng buhay ni Isandro. Sagot ni Clarice habang naglalabas ng isang piraso ng tsekera mula sa kanyang bag. Ito ang tseke, 1,000,000 piso. Sapat na ito para makahanap ka ng maayos na matitirhan, makakain ng masustansya, at makapanganak sa isang magandang ospital.
Ang kailangan mo lang gawin ay pirasuhan ang dokumentong ito na nagsasabing hinding-hindi mo nalalapitan si Isandro at hindi mo gagamitin ang apelyidong luwalhati para sa anak mo. Napaatras si Mara. Tila ba ang checking iniabot ni Clarice ay isang nagbabagang bakal? Tumingin siya kay Isandro. Naghahanap ng kahit maliit na bakas ng pagtutol sa mga mata nito. Isandro. Pumapayag ka ba rito? Anak mo ito. Kadugo mo ang dinadala ko. Bulong ni Mara. Ang kanyang tinig ay puno ng huling hibla ng pag-asa. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Isandro. Ngunit walang init sa kanyang mga mata. Mara, kailangan mong maging praktikal. Tingnan mo ang paligid mo. Tingnan mo ang sarili mo. Paano mo bubuhayin ang bata sa ganitong lugar? Para sa bata ring ito, tanggapin mo na ang pera at lumayo ka na. Ito ang pinakamagandang magagawa mo para sa ating lahat. Ang bawat salita ni Isandro ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na puso ni Mara. Ang lalaking sinandalan niya, ang lalaking naniwala siyang poprotekta sa kanila, ay siya palang unang magtatakwil sa kanila para sa sarili nitong katahimikan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mara ang isang kakaibang lakas na nagmula sa kanyang sinapupunan. Kinuha ni Mara ang tseke mula sa kamay ni Clarice. Sa isang saglit, nagliwanag ang mukha ng kontrabida. Iniisip na nagtagumpay na siya. Ngunit bago pa man makapagsalita si Clarice, marahang pinunit ni Mara ang tseke sa dalawa. Sa apat, hanggang sa maging maliliit na piraso ng papel na parang niebe na nalaglag sa putikan. Hindi pambayad sa dangal ko ang pera nyo. At hinding-hindi ko ipagpapalit ang anak ko sa kahit anong halaga. Matapang na pahayag ni Mara. Habang matuwid na nakatitig sa mga mata ng dalawa, nagbago ang anyo ni Clarice. Ang kaninang matamis na ngiti ay napalitan ng isang mapang-uyam na tingin. Lumapit siya sa tenga ni Mara at bumulong ng napakababa. Sapat na para sila lang ang makarinig. Maling desisyon ang ginawa mo. Mara, akala mo ba ay madadaan mo kami sa drama? Sisiguraduhin ko na ang gutom at hirap ang papatay sa pride mo. Maghanda ka. Dahil hindi pa kami tapos sayo. Mabilis na tumalikod ang dalawa at bumalik sa kanilang sasakyan. Iniwan si Mara na nakatayo sa dilim, kasama ang kanyang mga pangarap na tila basag na salamin. Ngunit sa kanyang tabi, nanatiling nakatayo si Mama Zena, ang matandang pulubi na tahimik na nagmamasid sa lahat. Nang makaalis ang sasakyan, isang lalaking nakauniporme ng abogado ang lumabas mula sa anino ng eskinita at nag-abot kay Mara ng isang puting sobre. Pinapabigay po ng mga luwalhati. Isang petisyon para sa legal na pagbawi ng kustodiya sa sandaling isilang mo ang iyong anak. Nanghina ang mga tuhod ni Mara. Hindi lang pala siya gustong palayuin. Gusto nilang kunin ang tanging dahilan kung bakit pa siya humihinga. Ang kapangyarihang walang kaluluwa ay isang malupit na sandata na ang tanging layunin ay wasakin ang sinumang humaharang sa ningning ng ginto at dangal sa loob ng marangyang mansyon ng mga luwalhati. Malayo sa maingay at mabahong iskinita ni Mara, isang lihim na pagtitipon ang nagaganap. Nakaupo si Don Ignacio sa kanyang malaking silya na yari sa mamahaling katad. Habang si Clarice ay dahan-dahang humihigop ng tsaa na tila ba ang bawat patak nito ay bahagi ng kanyang tagumpay. Ang liwanag ng chandelier ay nagbibigay ng nakakasilaw na kislap sa kanyang mga mata na puno ng masamang balak. Siguraduhin mong hindi makakatakas ang babaeng iyan. Clarice, panimula ni Don Ignacio. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Hindi natin hahayaan na ang isang hamak na delivery rider ang magdala ng pangalan ng ating pamilya. Sa oras na lumabas ang bata, kukunin natin ito.
Idedeklara nating hindi maayos ang pag-iisip ni Mara dahil sa hirap ng buhay. Isang baliw na ina ay hindi karapat-dapat sa isang tagapagmana. Nakangiting tumango si Clarice. Huwag kayong mag-alala. Tito Ignacio, nakaayos na ang lahat. Binayaran ko na ang mga tauhan sa ospital at ang mga pulis sa lugar nila. Walang maniniwala sa kanya. Iisipin ng lahat na nabaliw siya dahil iniwan ni Isandro. Pagkatapos, itatapon natin siya sa isang institusyon kung saan hinding-hindi na siya makikita ng kahit sino. Habang nagaganap ang masamang balak na ito, si Mara ay nasa isang maliit at siksikang public clinic. Sinusubukang ipasuri ang kanyang nararamdamang pangangatal sa katawan. Ngunit habang naghihintay, hindi niya sinasadyang narinig ang usapan ng isang nurse at ng isang lalaking nakauniporme sa kabilang silid. Ito ang litrato ni Maristela Villanueva. Sabi ng lalaki, "Sa oras na manganak siya rito, tawagan niyo agad kami. Huwag niyong papayagang hawakan niya ang bata. May utos kami na i-hold ang sanggol dahil sa kasong isinampa ng pamilya Luwalhati." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Mara. Ang kanyang mga kamay ay agad na humawak sa kanyang tiyan. Pinoprotektahan ang kanyang anak mula sa mga hindi nakikitang panganib. Sa gitna ng kanyang matinding takot, mabilis siyang tumayo at patakbong lumabas ng klinik. Bawat hakbang niya ay tila pagtakas mula sa isang halimaw na handang lumamon sa kanya. Ang bigat ng kanyang tiyan ay nagdudulot ng matinding sakit sa kanyang likuran. Ngunit ang takot na mawalan ng anak ay mas matindi kaysa sa anumang pisikal na hapdi. Hinihingal na nakarating si Mara sa maliit na karinderya ni Aling Nena. Doon, bumuhos ang lahat ng kanyang luha habang ikinikwento ang narinig sa klinik. Nakikinig si Aling Nena nang may galit sa kanyang mga mata. Habang si Mama Zena ay tahimik lamang na nakaupo sa tabi ni Mara. Hinahaplos ang kanyang likuran ng may matinding malasakit. "Mga hayop sila," galit na sabi ni Aling Nena. "Gagamitin nila ang pera nila para manakit ng kapwa. Huwag kang mag-alala. Mara, hindi ka namin pababayaan." Kinuha ni Aling Nena ang kanyang lumang cellphone mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Mara. Ang unit ay may mga gasgas at luma na, ngunit para kay Mara, ito ay isang mahalagang kagamitan para sa kanyang kaligtasan. "Eto, anak, itago mo ito. Tawagan mo ako o ang sinumang kakilala natin kung may mangyaring masama. Huwag kang matatakot." Ito ang maliit na liwanag sa gitna ng madilim na gabi ni Mara. Isang simpleng cellphone na sumasalamin sa tiwala at pagmamahal ng mga taong itinuturing niyang pamilya. Nang madaling araw na at mahimbing nang natutulog si Mara sa kaba, dahan-dahang kinuha ni Mama Zena ang cellphone ni Aling Nena. Ang kanyang mga kamay, na tila sanay sa pagpindot ng mga high-tech na kagamitan sa kabila ng kanyang anyong pulubi, ay mabilis na nag-type ng isang mensahe. Ipinadala niya ito sa isang numero na walang pangalan. Matapos iyon, mabilis niyang ibinalik ang cellphone sa tabi ni Mara. Ang kanyang mukha ay nanatiling blanko at misteryoso. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang bumasag nang maramdaman ni Mara ang isang matalim at tila humihiwang kirot sa kanyang puson. Napabangon siya ng mabilis. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Isang mainit na likido ang unt-unting dumaloy sa kanyang mga binti. Nababasa ang manipis niyang banig. "Aling Nena, Lola." Tulong sigaw ni Mara sa gitna ng kadiliman. "Pumutok na ang panubigan ko. Isang buwan pa bago ang takdang araw ko. Pero lalabas na ang bata." Ang ulan sa labas ay nagsimulang bumuhos ng malakas.
kasabay ng malakas na kulog na tila nagbabadya ng isang madugong labanan para sa buhay at kaligtasan. Ang pinakamasakit na uri ng kamatayan ay hindi ang paghinto ng tibok ng puso, kundi ang pagmulat ng iyong mga mata sa katotohanang ang taong inaasahan mong magliligtas sa iyo ang siya palang magbabaon sa iyo sa hukay. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan na tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Mara, pilit niyang hinawakan ang kanyang cellphone. Ang bawat contraction ay tila isang malakas na suntok sa kanyang buong pagkatao. Pinipilipit ang kanyang kalamnan at ninanakawan siya ng hininga. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot ni Isandro, sa sandaling ito ng matinding takot para sa buhay ng kanyang anak, ang pangalan pa rin ng lalaki ang pilit niyang tinatawag sa kanyang isipan. Isandro, please, sagutin mo. Bulong ni Mara habang ang kanyang mga luha ay humahalo sa malamig na tubig ulan sa kanyang mukha. Himalang sumagot si Isandro. Sa kabilang linya, narinig ni Mara ang ingay ng isang marangyang party. Ang tunog ng mga basong nagkakabanggaan at tawanan ng mga taong walang pakialam sa mundo. Mara, bakit ka tumatawag? Sinabi ko na sayo. Huwag mo na akong guguluhin. Ang boses ni Isandro ay puno ng pagkairita at kaba. Isandro, manganganak na ako. Maaga ang bata. Hindi ko na kaya. Tulungan mo ako. Pakiusap. Dalhin mo ako sa ospital. Pagsusumamo ni Mara. Ang boses niya ay halos malunod sa tunog ng malakas na kulog. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Pagkalipas ng ilang minuto na tila isang buong taon para kay Mara. Isang itim na sasakyan ang huminto sa bungad ng madilim na iskinita. Bumukas ang pinto at lumabas si Isandro. May hawak na payong at suot ang kanyang mamahaling Amerikana. Ngunit sa halip na tumakbo palapit para buhatin si Mara, nanatili siyang nakatayo sa tuyong bahagi ng semento. Tila natatakot na madumihan ang kanyang sapatos ng putik. Isandro. Akmang lalapit si Mara, ngunit muli siyang napaluhod sa tindi ng kirot. Mara, makinig ka. Panimula ni Isandro. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalala. Hindi kita pwedeng dalhin sa ospital na gusto ko. Mapapahamak ako kay Papa. Pero heto, may dala akong solusyon. May inilabas na dokumento si Isandro mula sa kanyang loob na bulsa. Inilahad niya ito kay Mara habang basa ang huli ng ulan. Pirmahan mo ito. Mara, isang waiver of custody. Kapalit nito, bibigyan kita ng 5 milyong piso. Sapat na iyon para manganak ka sa pinakamagandang ospital at mabuhay ng marangya sa probinsya. Pirmahan mo na ito ngayon din. At ako na ang tatawag ng ambulansya para sa iyo. Tinitigan ni Mara ang papel. Pagkatapos ay ang lalaking nasa harap niya. Sa gitna ng malakas na ulan, tila naging malinaw ang lahat. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng buhay ng kanilang anak ay isang duwag na alipin ng pera at kapangyarihan. Hindi siya nakakita ng isang ama, kundi isang negosyante na gustong bilhin ang kanyang katahimikan. Dahan-dahang binitawan ni Mara ang pagkakahawak sa laylayan ng damit ni Isandro. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumulas pababa, hanggang sa tuluyan na niyang bitawan ang huling hibla ng koneksyon sa lalaking ito. Ito ang pisikal at emosyonal na pagbitaw na matagal na niyang dapat ginawa. Wala na akong kilalang Isandro, mahinang sabi ni Mara. Ngunit ang kanyang boses ay mas malakas pa sa kulog. Ang ama ng anak ko ay matagal nang patay. Namatay siya sa sandaling piliin mong maging tuta ng tatay mo kapalit ng dangal mo. Mara, huwag kang maging tanga. Wala kang pera. Manganganak ka na sa kalsada, sigaw ni Isandro. Ang kanyang mukha
ay namumula sa galit at hiya. Mas pipiliin ko pang manganak sa putikan kaysa tanggapin ang perang galing sa isang lalaking walang bayag na tulad mo. Sagot ni Mara. Pinilit niyang tumayo at talikuran ang lalaki. Kahit na ang bawat hakbang ay tila pagpunit sa kanyang laman. Hindi na lumingon si Mara. Narinig niya ang mabilis na pag-andar ng sasakyan ni Isandro palayo. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng bumubuhos na ulan at dilim. Ngunit sa isang sulok ng iskinita. Isang anino ang tahimik na nakatayo. May hawak na maliit na kamera na nakatutok sa buong tagpo. Ang bawat sandali ng kataksilan ni Isandro ay nakunan ng ebidensya. Napaluhod muli si Mara sa gitna ng putikan. Ang kanyang sigaw ng sakit ay sumabay sa dagundong ng langit. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan. Pilit na ibinibigay ang huling init ng kanyang katawan sa sanggol na nagpupumilit ng lumabas. Anak, lumaban tayo. Huwag mo akong iiwan. Bulong niya sa gitna ng kadiliman. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Mara. Ngunit ang mas matinding hapdi ay nagmumula sa kanyang sinapupunan na tila binibiyak ng 1,000 kutsilyo. Sa gitna ng dilim at baha, wala siyang ibang marinig kundi ang sarili niyang gapi at mabilis na paghinga. Hanggang sa 2 anino ang nagmamadaling lumapit sa kanya. Mara, Panginoon ko. Anak, ang boses ni Aling Nena ay puno ng sindak habang mabilis niyang inalalayan ang dalaga mula sa putikan. Sa kabilang banda naman ay si Mama Zena, na sa kabila ng kanyang katandaan ay nagpakita ng hindi inaasahang lakas upang itayo ang nanghihinang katawan ni Mara. Aling Nena, ang bata. Ayaw ko narito. Pakiusap. Nanghihinang bulong ni Mara. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa basa at maruming duster ni Aling Nena. Inalalayan nila si Mara patungo sa bungad ng eskinita kung saan naghihintay ang isang lumang tricycle. Ngunit bago pa man sila makalabas, 3 anino ang humarang sa kanilang daan. Si Tomas, ang kanyang stepfather, kasama ang 2 pang lalaking mukhang mga sanggano. May hawak silang mga kahoy at ang kanilang mga mata ay puno ng masamang balak. Saan kayo pupunta? May utos sa amin na huwag hayaang makaalis ang babaeng iyan hanggang hindi dumarating ang mga tao ni Don Ignacio. Sabi ni Tomas habang nakangisi ng mapanganib. Tabi, Tomas, nakikita mong manganganak na ang bata. Gagamitin mo pa ba ang kasamaan mo, sigaw ni Aling Nena. Ngunit sa halip na tumabi, lalong humarang ang mga lalaki. Doon nagpakita ng tapang ang tindera ng karinderya. Mula sa kanyang malaking supot, inilabas ni Aling Nena ang kanyang malaking sandok at isang thermos na naglalaman ng bagong kulong tubig na kinuha niya sa kanyang tindahan bago tumakbo rito. Subukan niyo kaming harangan at malalasap niyo ang bagsik ng kumukulong tubig na ito. Wala akong pakialam kung makulong ako. Basta hindi niyo sasaktan si Mara sa gitna ng dilim. Ang usok mula sa thermos at ang matapang na anyo ni Aling Nena ay nagpatigil sa mga tauhan ni Tomas. Nagkaroon ng pagkakataon ang tricycle driver na paandarin ang makina. Sakay. Bilis sigaw ng driver. Sa kabila ng hirap, naisampa nila si Mara sa loob ng maliit na tricycle. Ang makina ng sasakyan ay nagsimulang gumaralgal. Pilit na lumalaban sa lakas ng hangin at ulan. Bawat lubak sa kalsada ay tila isang matinding parusa sa katawan ni Mara. Napapakagat na lamang siya sa kanyang sariling labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Pilit na pinipigilan ang pagsigaw dahil sa takot na baka maubusan siya ng lakas. Ang tubig baha ay unti-unti nang pumapasok sa loob ng tricycle. Nababasa ang kanyang mga binti na nanginginig na sa lamig. Kaya mo yan.
Inang, malapit na tayo sa ospital. Huwag kang bibitaw, sabi ng driver. Ang kanyang boses ay nanginginig din sa kaba habang pilit na iniiwasan ang mga malalalim na bahagi ng baha. Ngunit tila pati ang tadhana ay nakikipagsabwatan laban sa kanila. Habang binabagtas ang pangunahing kalsada, biglang tumigil ang takbo ng tricycle. Ang makina ay naglabas ng isang huling buga ng usok bago tuluyang namatay. Kuya, bakit tumigil? Tuloy tayo, sigaw ni Aling Nena. Hindi na kaya. Aling Nena, masyadong malalim ang baha rito. Pinasok na ang makina ko. Hindi na tayo makakatawid patungo sa ospital, sagot ng driver habang pilit na kinakalikot ang sasakyan. Tumingin si Mara sa labas. Ang tubig sa kalsada ay umaabot na sa tuhod ng mga tao at patuloy pa ang pagtaas dahil sa baradong mga kanal. Ang pampublikong ospital ay nasa kabilang dako pa ng baha. Malayo at tila hindi na kayang abutin. Isang matinding contraction muli ang yumanig sa kanyang buong katawan, na nagdulot ng isang mahaba at masakit na sigaw na tila bumasag sa katahimikan ng gabi. Aling Nena. Lumalabas na siya. Hindi ko na kayang pigilan. Ang bawat paghinga ni Mara ay tila isang pakikipagtuos sa kamatayan. Habang ang lamig ng tubig baha ay unti-unti nang nanunuot sa kanyang mga buto. Wala nang ibang pagpipilian. Sa kabila ng panganib, inalalayan ni na Aling Nena at Mama Zena si Mara palabas ng tricycle. Lumusong sila sa abot tuhod na baha. Ang bawat hakbang ay tila isang mabigat na pasanin sa gitna ng rumagasang tubig at hagupit ng hangin. Doon, may maliit na lying-in clinic sa kanto. Sigaw ni Aling Nena habang pilit na itinataas ang braso ni Mara upang hindi ito mababad sa maruming tubig. Nakarating sila sa isang maliit at lumang gusali na may kupas na karatula. Pagpasok nila, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na generator dahil wala ring kuryente sa buong lugar. Isang midwife na mukhang pagod at balisa ang bumungad sa kanila. Naku, hindi namin kayo pwedeng tanggapin dito. Masyadong maaga. Ang bata, kailangan niya ng incubator at maayos na pasilidad. Delikado para sa ina at sa sanggol. Mabilis na pagtanggi ng midwife nang makita ang kalagayan ni Mara. At wala rin kaming gamit para sa emergency. Pumunta na lang kayo sa malaking ospital. Parang awa niyo na. Ma'am, hindi na kami aabot sa ospital. Bahana ang lahat ng daan pagsusumamo ni Aling Nena. Ang boses niya ay halos magmakaawa na rin. Nanghina ang puso ni Mara. Alam niyang wala siyang perang maipakikita. Sa gitna ng matinding sakit, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa kanyang leeg. Hinubad niya ang isang manipis at lumang gintong singsing na nakatali sa isang sinulid bilang kwintas ang kaisa-isang alaala mula sa kanyang pumanaw na ina. Inabot niya ito sa midwife. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsusumamo. Ito lang po ang meron ako. Pakiusap. Iligtas niyo ang anak ko. Huwag niyo kaming itaboy. Bulong ni Mara. Ang boses niya ay halos hindi na marinig dahil sa pangangatog ng kanyang mga labi. Naantig ang puso ng midwife. Mabilis niyang kinuha ang singsing at inilagay sa kanyang bulsa. Bago inutusan ang kanyang assistant na ihanda ang isang simpleng kama sa loob. Inihiga nila si Mara sa isang matigas na higaan na nababalot ng plastik. Nagsimula ang matinding pagsubok. Ang bawat iri ni Mara ay tila pagpunit sa kanyang sariling laman. Habang ang pawis at luha ay naghahalo sa kanyang mukha, sa kabila ng lahat ng kaguluhan. Nanatiling nakatayo si Mama Zena sa tabi ng ulo ni Mara. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Mara ng napakahigpit, isang higpit na hindi mo aakalaing magmumula sa isang payat at matandang babae.
Hindi ka nag-iisa. Apo, malakas kang babae. Kayang-kaya niyo ito ng iyong anak. Bulong ni Mama Zena. Ang kanyang boses ay kalmado at tila may dalang kapangyarihan na nagpatahimik sa takot sa puso ni Mara. Habang nagpapatuloy ang panganganak sa loob ng tahimik na klinik, tatlong malalaki at itim na SUV ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gusali. Ang liwanag ng kanilang mga headlight ay tumatagos sa bintana ng klinik. Tila mga mata ng lobo na naghihintay ng kanilang biktima. Ang mga tauhan ni Don Ignacio ay natuntun na ang kanilang kinaroroonan. Ngunit sa loob ng delivery room, isang mas matinding panganib ang nagaganap. Biglang tumigil ang midwife sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mukha ay biglang namutla habang hawak ang stethoscope na nakatapat sa tiyan ni Mara. Anong nangyayari? Bakit kayo tumigil? Tanong ni Aling Nena na puno ng kaba. Wala akong makapangtibok ng puso ng bata, sigaw ng midwife sa gitna ng pagkagulantang, kasabay ng mga salitang iyon. Untunting nanlabo ang paningin ni Mara. Ang ingay ng ulan at ang boses ng midwife ay tila lumalayo hanggang sa maging isang nakakabinging katahimikan. Ang kanyang katawan ay bumigay at dahan-dahang nawalan ng malay ang naghihingalong ina sa gitna ng kadilimang bumabalot sa kamalayan ni Mara. Tila may isang malayo at mahinang tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. Pakiramdam niya ay lumulutang siya sa isang malamig at walang hanggang karagatan. Ngunit sa gitna ng kawalan, isang malakas na sipa mula sa loob ng kanyang katawan ang nagpabalik sa kanya sa malupit na katotohanan. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi pa ngayon. Mara, ipaglaban mo ang anak mo. Huwag kang papayag na kunin siya ng dilim. Ang boses ni Mama Zena ay tila isang malakas na kulog na gumising sa nananalantang diwa ni Mara. Sa isang hindi maipaliwanag na bugso ng lakas, muling iminulat ni Mara ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na kumapit sa gilid ng bakal na higaan hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Gamit ang huling patak ng kanyang lakas, isinigaw niya ang lahat ng pait, lahat ng galit, at lahat ng pagmamahal na namumuo sa kanyang dibdib. Isang matinding ire ang pinakawalan niya, isang ire na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. At sa sandaling iyon, ang nakakabinging katahimikan ng delivery room ay bumasag, isang mahina. Ngunit untunting lumalakas, na iyak ng isang sanggol ang umalingaw-ngaw. Mas malakas pa sa hagupit ng ulan sa labas. Buhay ang bata, buhay ang bata. Sigaw ng midwife na tila hindi rin makapaniwala sa milagrong nangyari. Dahan-dahang inilapag ng midwife ang isang maliit, mapula, at nanginginig na sanggol sa ibabaw ng dibdib ni Mara. Ang init ng balat ng bata na dumampi sa kanyang balat ang nagpabalik ng tamang daloy ng hininga ni Mara. Ang bawat munting paggalaw ng sanggol ay tila isang haplos ng langit na nagpapagaling sa lahat ng sugat ng kanyang puso. Isang batang babae. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakadilat. Tila tinitingnan ang kanyang ina sa unang pagkakataon. Anak ko. Salamat at hindi mo ako iniwan. Bulong ni Mara habang ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy at pumapatak sa noo ng sanggol. Hinalikan niya ang maliit na ulo nito. Isang halik na nagtataglay ng pangako na hinding-hindi niya hahayaang saktan ito ng sinuman. Sa sandaling iyon, tila nawala ang baha, nawala ang hirap, at nawala ang takot. Sapat na ang init ng kanyang anak para mapunuan ang lahat ng pagkukulang ng mundo. Napatingin si Mara kay Mama Zena. Ang matandang pulubi ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay basa ng luha habang pinagmamasdan ang mag-ina. May isang kakaibang ngiti sa mga labi ng matanda, isang ngiti ng tagumpay at labis na pagkagalak na tila ba ang sanggol na iyon ang kanyang sariling dugo at laman. Ngunit ang sagradong sandali ng katahimikan at paggaling
ay biglang binuwag ng isang malakas na kalabog mula sa labas. Ang pinto ng maliit na klinik ay sapilitang binuksan, dahilan para pumasok ang malamig na hangin at ulan. Bumungad sa pintuan si Clarice. Suot ang isang itim na kapote, ngunit maingat pa ring nakasuklay ang kanyang buhok. Kasunod niya ang isang lalaking nakasuit na may hawak na folder at dalawang lalaking nakauniporme ng pulis. Tama na ang drama. Mara, panimula ni Clarice. Ang kanyang boses ay mas matalim pa sa kidlat. Tapos na ang oras mo bilang ina. Ibigay mo na sa amin ang bata. May kautusan kami mula sa korte na kunin ang kustodiya ng sanggol dahil sa kawalan mo ng kakayahang alagaan ito. Niyakap ni Mara ang kanyang anak ng mas mahigpit. Ang kanyang mga mata ay muling napuno ng takot habang nakatingin sa mga taong handang pumatay sa kanyang kaligayahan sa sandali mismo ng kapanganakan nito. Ang kasakiman ay walang pinipiling oras. Kahit sa gitna ng pagluwal ng bagong buhay, handa itong manakak at pumatay ng kaligayahan para lamang sa sariling interes. Naglakad si Clarice papasok sa gitna ng delivery room. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay nagiiwan ng bakas ng putik sa malinis na sahig ng klinik. Tiningnan niya ang paligid ng may labis na pandidiri. Tila ba ang bawat gamit sa loob ay puno ng mikrobyo na hindi dapat madikit sa kanyang mamahaling balat. Ang kanyang tingin ay tumigil sa nanginginig na katawan ni Mara na yakap-yakap ang bagong silang na sanggol. Ibigay mo na sa akin ang bata. Mara, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, sabi ni Clarice. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng lason. Look at this place. Amoy dumi at kahirapan. Gusto mo bang lumaki ang anak mo sa ganitong uri ng buhay? Isang irresponsableng ina na walang trabaho at nakatira sa eskinita. Hindi iyan ang nararapat sa isang luwalhati. Hindi niyo makukuha ang anak ko, kahit patayin niyo pa ako. Hindi ko siya ibibigay sa inyo. Isinisigaw ni Mara ang bawat salita sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan. Mahigpit niyang ibinalot ang sanggol sa kanyang dibdib. Tila ba ang sarili niyang laman ang nagsisilbing proteksyon laban sa mga lobong nasa harap niya. Inilabas ng abogado ang isang dokumento at inilahad ito sa midwife. Ito ang utos ng korte. Ang batang iyan ay kailangang dinalhin sa pangangalaga ng pamilya luwalhati dahil ang ina ay idineklarang unfit mother dahil sa kondisyon ng kanyang mental na kalusugan at kawalan ng kakayahang pinansyal. Anong unfit? Walang problema sa isip ni Mara, kayong mga mayayaman. Akala nyo ay mabibili nyo pati ang batas. Humarang si Aling Nena sa harap ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ngunit sa isang marahas na pagkilos, itinulak siya ng isa sa mga pulis dahilan para mapaupo siya sa sahig. Huwag niyo siyang saktan, sigaw ni Mara. Ang kanyang mga luha ay muling bumuhos nang makita ang pagmamalupit sa kanyang kaibigan. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok si Isandro. Nakatayo siya sa likuran ni Clarice. Hindi makatingin ng diretso kay Mara. Ang kanyang mukha ay blanko. Tila isang robot na sumusunod lamang sa utos ng kanyang ama. Isandro, pigilan mo sila. Anak mo ito. Pagmamakaawa ni Mara. Ang boses niya ay halos mawalan na ng tunog. Ngunit nanatiling tahimik si Isandro. Ang kanyang katahimikan ay mas masakit pa sa mga sampal ni Clarice. Patawarin mo ako, Mara, para sa kabutihan din ito ng bata. Mahinang sabi ni Isandro bago muling umiwas ng tingin. Kabutihan. Ang sakta ng ina at ilayo ang bata sa gatas ng kanyang ina ay kabutihan. Isang matinis at matapang na boses ang umalingaw-ngaw mula sa isang sulok ng silid. Dahan-dahang naglakad si Mama Zena patungo sa gitna ng delivery room. Ang matandang pulubi na kanina ay tahimik lamang na nagmamasid ay tumayo ng tuwid.
May isang kakaibang aura ng awtoridad ang lumabas mula sa kanyang pagkatao na nagpatigil sa lahat, pati na sa mga pulis. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha ay napalitan ng isang malamig at matalas na titig na tila tumutusok sa kaluluwa ni Clarice. Sino ka bang matanda ka? Lumayas ka rito bago ka namin isama sa kulungan, sigaw ni Clarice. Ngunit bakas sa kanyang boses ang isang hindi maipaliwanag na kaba. Subukan niyo lang hawakan ang apo ko. Bulong ni Mama Zena. Ang kanyang boses ay hindi malakas. Ngunit puno ito ng kapangyarihang nagpatahimik sa buong silid. Subukan niyo lang gumamit ng dahas sa loob ng gusaling ito. At sisiguraduhin ko na ito ang huling araw ng inyong kalayaan. Ang bawat maskara ay may hangganan. At sa oras na malaglag ang tabing ng pagkukunwari, ang katotohanan ay tila isang malakas na kidlat na magpapaluhod sa mga mapagmataas. Tumawa ng malakas si Clarice. Isang tawang puno ng pangungutya habang nakatingin sa marusing na anyo ni Mama Zena. Sino ka ba sa akala mo? Matandang pulubi apo, hibang ka na ba? Ang batang iyan ay may dugong luwalhati. Hindi isang basurang tulad mo ang magsasabi sa amin kung ano ang gagawin. Tumingin si Clarice sa mga pulis at sumenyas. Ano pang hinihintay nyo? Kunin nyo na ang bata at kaladkarin palabas ang matandang iyan. Ngunit bago pa man makahakbang ang mga pulis, dahan-dahang itinaas ni Mama Zena ang kanyang kamay. Ang kanyang pagkilos ay may dalang bigat at dangal na hindi mo aakalain sa isang taong galing sa eskinita. Marahan niyang inalis ang lumang balabal na nakabalot sa kanyang ulo at balikat. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng generator, lumantad ang kanyang mukha, isang mukhang kahit may mga kulubot na, ay nagtataglay ng isang uri ng kagandahang hinaluan ng bakal at kapangyarihan. Nanigas si Isandro sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay halos lumuwa sa gulat, at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba nakakita siya ng isang multo sa gitna ng gabi. Ang kanyang nanginginig na mga labi ay hirap na bumigkas ng isang pangalan. Lola. Lola Zenobia, ang nauutal na bulong ni Isandro. Ano, Isandro? Anong sinasabi mo? Itong pulubing ito ang lola mo lito, at galit na tanong ni Clarice. Hindi sumagot si Mama Zena sa kanila. Sa halip, tumingin siya sa pintuan ng klinik. Kasabay nito, ang tunog ng sunod-sunod na paghinto ng mga mamahaling sasakyan sa labas ay umalingaw-ngaw. 5 lalaking nakasuit, na pinamumunuan ng isang kilalang senior lawyer sa bansa. Ang mabilis na pumasok sa silid. Lahat sila ay yumukod ng malalim sa harap ng matandang pulubi. Doña Zenobia, narito na po kami. Maayos na po ang lahat ng dokumentong ipinag-utos ninyo, sabi ng senior lawyer. Tumingin si Mama Zena kay Isandro at Clarice. Ang kanyang mga mata ay malamig pa sa yelo. Isandro, akala mo ba ay wala akong alam sa mga ginagawa nyo? Akala nyo ba ay hahayaan kong dungisan nyo ang pangalan ng mga luwalhati sa pamamagitan ng pag-apak sa dangal ng isang inang walang kalaban-laban? Lumapit si Mama Zena kay Clarice. Sa isang mabilis na pagkilos, isang malakas na tunog ng palad ang tumama sa pisngi ng kontrabida. Hindi ito sampal ng galit lamang, kundi sampal ng pagtutuwid sa isang taong nawalan na ng moralidad. Napahawak si Clarice sa kanyang pisngi. Hindi makapaniwala sa nangyari. Ito ay para sa paglapastangan mo sa aking apo sa tuhod, sabi ni Doña Zenobia. Pagkatapos ay humarap siya kay Isandro at muling nagpakawala ng isang sampal na mas malakas pa, at ito ay para sa iyong kaduwagan. Hindi kita pinalaki para maging isang anino lamang ng iyong ama at maging alipin ng pera. Humarap ang matanda sa mga pulis na kanina ay nagtatangkang kumuha sa bata. Ang dokumentong hawak nyo ay walang bisa. Ang gusaling ito.
ang lupang kinatatayuan nyo, at ang kumpanyang nagpapasahod sa inyong mga hepe ay pagmamay-ari ko. Kung ayaw ninyong mawalan ng trabaho bago sumikat ang araw, lumabas kayo ngayon din. Mabilis na nag-atrasan ang mga pulis. Tila mga asong bahag ang buntot na lumabas ng klinik. Tumingin si Doña Zenobia sa kanyang abogado. Basahin mo ang deklarasyon. Sa utos ni Doña Zenobia, luwalhati. Ang lahat ng karapatan at kapangyarihan ni Don Ignacio at Isandro Luwalhati sa loob ng Luwalhati Global Empire ay tinatanggal simula sa oras na ito. Ang lahat ng kanilang accounts ay iho-hold. At ang lahat ng kanilang ari-arian ay babalik sa ilalim ng direktang kontrol ng Donya. Basa ng abogado. Nang lata ang mga tuhod ni Isandro at napaupo siya sa sahig. Si Clarice naman ay tila nawalan ng boses. Nanginginig sa takot, habang napagtatanto na ang pulubing hinamak niya ay ang mismong reyna na may hawak ng kanyang kinabukasan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Mara ay nakatingin lamang. Yakap ang kanyang anak. Ang kanyang mga luha ay muling bumuhos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ito ay luha ng labis na pasasalamat at hindi makapaniwalang pag-asa. Ang matandang inalagaan niya, ang matandang binigyan niya ng kalahating tuyo, ay ang siyang nagligtas sa kanya mula sa impyerno. Sino ka po ba talaga? Lola, tanong ni Mara sa gitna ng kanyang hikbi. Lumapit si Doña Zenobia kay Mara. Dahan-dahang hinaplos ang pisngi ng dalaga at bumulong. Ako ang lola na hindi ka tatalikuran. Mara. At ang batang iyan. Siya ang tunay na tagapagmana ng lahat ng aking pinaghirapan. Ang bawat palasyong itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan at pagmamalupit ay nakatadhanang gumuho. At sa pagbagsak nito, ang mga taong nag-akalang sila ang hari ay maiiwang hubad at walang silbi sa gitna ng sarili nilang pagkawasak. Hindi pa man humuhupa ang gulat sa loob ng klinik nang pumasok si Don Ignacio. Ang kanyang mga hakbang ay puno pa rin ng kapalaluan. Ang kanyang mukha ay seryoso at handang mag-utos. Ngunit ang kanyang kumpiyansa ay biglang naglaho nang makita niya ang kanyang ina, si Doña Zenobia, na nakatayo ng tuwid. Suot ang marungis na damit ng pulubi, ngunit may titig na tila isang naglalagablab na hurno. Nay, anong ibig sabihin nito? Nauutal na tanong ni Don Ignacio. Tumingin siya sa kanyang mga abogado na ngayon ay nakayuko sa harap ng matanda. Bakit kayo nakikinig sa matandang ito? Kunin niyo ang bata. Gawin niyo ang plano. Ang plano na ideklarang baliw ang isang inang wala namang kasalanan. Ang boses ni Doña Zenobia ay tila isang hatol mula sa langit. Ibinigay ko sa iyo ang pamumuno sa kumpanya, Ignacio, dahil akala ko ay natuto ka sa akin ng dangal. Pero ang pusong bato, ikaw ang pumili niyan. Akala mo ba ay hindi ko alam na ninanakawan niyo ang mga manggagawa niyo? Akala mo ba ay hindi ko nakita kung paano niyo itinuring na basura si Mara? Dahan-dahang lumapit si Doña Zenobia sa kanyang anak. Mula sa oras na ito, Ignacio, ikaw ay hindi na bahagi ng Luwalhati Global. Ang iyong mansyon, ang iyong mga sasakyan, pati na ang perang ginagamit mo para pambili ng hustisya, ay binabawi ko na. Lumabas ka sa gusaling ito na ang tanging dala ay ang iyong pangalan na dinungisan mo mismo. Nanglata si Don Ignacio. Ang kanyang mukha na kanina ay mapula sa galit ay naging maputla pa sa abo. Napakapit siya sa sandalan ng isang upuan. Tila ba biglang nawala ang lahat ng lakas sa kanyang mga binti. Ang imperyong binuo niya sa loob ng maraming taon ay naglaho sa loob lamang ng ilang segundo. Sa isang sulok, si Clarice ay nanginginig sa takot nang makita niyang wala ng kapangyarihan ang mga luwalhati.
Ang kanyang pag-ibig na nakabase sa pera ay biglang naglaho. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang engagement ring at ihinagis ito sa paanan ni Isandro. Yoraluza. Isandro. Bulyaw ni Clarice. Ang kanyang boses ay puno ng puot at kawalang hiyaan. Hinding-hindi ako magpapakasal sa isang lalaking wala ng kahit isang sentimo sa bulsa. Magsama kayo ng pulubi mong pamilya. Mabilis na tumakbo si Clarice palabas ng klinik. Iniwan ng lalaking akala niya ay magbibigay sa kanya ng marangyang buhay. Ang katahimikan sa loob ng silid ay masakit sa tainga. Tanging ang mahinang iyak na lang ng sanggol at ang hagulgol ni Isandro ang naririnig. Lumapit si Isandro kay Mara. Gumagapang sa sahig habang pilit na inaabot ang laylayan ng kumot ng dalaga. Ang kanyang Amerikana ay madumi na, at ang kanyang mukha ay punong-puno ng sipon at luha. Mara, patawarin mo ako. Pagsusumamo ni Isandro. Nagawa ko lang iyon dahil natatakot ako kay Papa. Pero mahal kita. Mahal ko kayo ng anak natin. Pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magpapakasal tayo. Bubuo tayo ng pamilya. Sasabihin ko kay Lola na ayusin ang lahat. Tiningnan ni Mara ang lalaking nasa kanyang paanan. Wala siyang naramdamang galit, kundi isang malalim at nakakalunod na awa. Awa para sa isang taong may lahat ng yaman sa mundo ngunit walang kahit katiting na paninindigan. Dahan-dahan niyang iniyakap ang kanyang anak. Inilalayo ito sa hawak ni Isandro. Ang pagkakataon ay ibinibigay sa mga taong nagkakamali. Isandro, pero ang ginawa mo ay hindi pagkakamali. Ito ay pagpili. Mahinang sabi ni Mara. Ang bawat salita ay may dalang pait at pinalidad. Pinili mong talikuran kami nang kailangan namin ang Ama. Pinili mong panoorin kaming malunod sa ulan habang ikaw ay nasa loob ng iyong komportableng buhay. Inangat ni Mara ang kanyang paningin kay Doña Zenobia. Lola, salamat po sa lahat. Pero hindi ko po kailangan ang yaman ng pamilyang ito para maging masaya. Nagkaroon ng gulat sa mukha ni Isandro. Mara, anong sinasabi mo? Kayang-kaya tayong gawing reyna ni Lola. Mapapatawad niya ako. Ngumiti si Mara ng mapait. Isang ngiting nagpapakita na ang sugat sa kanyang puso ay nagsisimula na ring maghilom. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa katotohanan. Isandro, ang pagpapatawad ay hindi katumbas ng pagbabalik. Pinapatawad na kita para sa katahimikan ng anak ko. Pero hinding-hindi na ako babalik sa isang lalaking walang bayag na tulad mo. Hindi lahat ng pagkakataon ay dapat ibalik. Dahil may mga pinto na kapag isinara mo na, mas mabuting hayaan na itong nakakandado kaysa muling malason ng hanging nanggaling sa nakaraan. Nakatitig si Mara sa lalaking nasa kanyang harapan. Si Isandro, na dati ay tila isang prinsipe sa kanyang mga mata, ay isa na lamang ngayong anino ng isang taong hindi niya talaga kilala. Ang bawat hagulgol nito ay hindi na tumatagos sa kanyang puso. Ang bawat pagsamo nito ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin walang bigat. Walang saysay. Isandro, tumayo ka na riyan. Mahinang sabi ni Mara. Ang kanyang boses ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim na pagkapagod. Huwag mong dungisan ang sahig ng klinik na ito ng mga luhang alam nating pareho na para lamang sa iyong sarili. Umiiyak ka hindi dahil mahal mo kami, kundi dahil natatakot kang mabuhay ng walang pera at kapangyarihan. Hindi. Mara, magbabago ako. Pangako, gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa inyo muling pagsamo ni Isandro. Pilit na hinahawakan ang dulo ng kumot ni Mara. Ang pagbabago ay hindi ginagawa dahil wala ka nang mapiling iba.
Ginagawa ito dahil iyon ang tama. Sagot ni Mara habang marahang inilalayo ang kanyang paa. Isandro, look at me. Noong nasa gitna ako ng ulan. Noong akala ko ay mamamatay na ang anak ko. Hindi pera ang hinahanap ko. Ang hinahanap ko ay ang kamay mo. Pero nasaan ka, nandoon ka. Nakatayo sa tuyong semento. Hawak ang papel na kukuha sa kaisa-isang dahilan ng paghinga ko. Humarap si Mara kay Doña Zenobia. Natahimik na nagmamasid sa isang tabi. Ang matanda ay may bakas ng paghanga sa kanyang mga mata habang pinapanood ang paninindigan ni Mara. Lola. Doña Zenobia. Panimula ni Mara. Salamat po sa pagligtas sa amin. Pero hindi ko po kayang tanggapin ang alok ninyo na tumira sa inyong mansyon. Ayaw ko pong lumaki ang anak ko sa isang lugar na puno ng pader at ginto. Ngunit walang kaluluwa. Ayaw ko siyang maging katulad ni Isandro o ni Don Ignacio, mga taong nakakalimutan ang halaga ng tao dahil sa dami ng kanilang ari-arian. Nagkaroon ng bulong ng pagkagulat sa mga abogadong naroroon. Sino ang hihindi sa yaman ng mga luwalhati, ngunit si Doña Zenobia ay dahan-dahang tumango. Ang kanyang labi ay nagpakita ng isang matamis na ngiti. Naiintindihan ko. Mara, sabi ng Donya, ang boses nito ay puno ng respeto. Ngunit hayaan mo akong tumulong sa paraang gusto mo. Hindi bilang isang amo, kundi bilang isang lola na gustong bumawi sa pagkukulang ng kanyang pamilya. Hindi kita pipiliting tumira sa mansyon. Pero hayaan mong suportahan ko ang iyong mga pangarap. Ngumiti si Mara. Sa pagkakataong ito ay isang tunay na ngiti ng pag-asa. Lola, gusto ko pong magtrabaho. Gusto ko pong bumuo ng sarili kong buhay. Gamit ang sarili kong mga kamay. Gusto kong ipakita sa anak ko na ang kanyang ina ay hindi kailangang sumandal sa sinumang lalaki para mabuhay. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Mara si Isandro. Pinapatawad na kita. Isandro. Pero hanggang doon na lang iyon. Ang anak ko ay lalaking may alam kung sino ang kanyang ama. Pero hinding-hindi ko ituturo sa kanya ang landas ng iyong kaduwagan. Maaari mo siyang makita sa tamang panahon kapag napatunayan mo na sa sarili mo na isa ka ng ganap na lalaki. Mula sa bintana ng klinik, ang unang sinag ng araw ay nagsimulang sumilip. Bumasag sa kadiliman ng nagdaang bagyo. Ang mga ulap ay unti-unti nang naglalaho. Nagpapakita ng isang malinis at asul na kalangitan. Inalalayan ni Aling Nena si Mara na maupo ng maayos habang maingat na binalot ang sanggol sa isang malinis na puting tela. Ang tunog ng pag-alis ng mga sasakyan ni na Don Ignacio at ng mga pulis ay nagsilbing huling tuldok sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Naiwang nakaluhod si Isandro sa gitna ng silid, mag-isa at walang direksyon. Habang si Mara ay nakatingin sa labas, handang harapin ang bagong simula. Binuhat ni Mara ang kanyang anak at idinikit ang kanyang pisngi sa maliit na mukha nito. Ang bango ng bagong silang na sanggol ay tila isang gamot na humihilom sa lahat ng kanyang pagod. Wala na ang takot. Wala na ang kaba. Sa bawat tibok ng puso ng kanyang anak, nararamdaman ni Mara ang lakas ng isang inang muling nabuhay. Ang tagumpay na binuo mula sa mga luha at hirap ay may samyong mas matamis pa sa anumang mamahaling pabango. Dahil ito ay amoy ng kalayaan at dangal na hindi kailanman mabibili ng ginto. Isang taon ang mabilis na lumipas. Sa isang maluwag at maliwanag na opisina sa gitna ng Maynila, makikita ang isang babaeng nakasuot ng simpleng asul na blazer. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. At ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang uri ng ningning na tanging matatagpuan sa mga taong dumaan na sa matinding bagyo
at nanatiling nakatayo. Siya si Maristela Villanueva, ang may-ari at manager ng Zenas Express, isang delivery service na mabilis na nakilala dahil sa malasakit nito sa mga empleyado, lalo na sa mga single mothers na tulad niya. Ang tunog ng mga teleponong nagkakansela ng orders noon ay napalitan na ng mga tawag ng pasasalamat at mga bagong kontrata. Ang malakas na busina ng mga truck sa labas ng warehouse ay nagsisilbing musika sa pandinig ni Mara, isang paalala na ang bawat pag-ikot ng gulong ay may dalang pagkakataon para sa mga taong katulad niya. Pumasok si Aling Nena sa opisina. May dalang mainit na kape at isang platitong puno ng tinapay. Ngumiti ang matanda. Ang kanyang mukha ay mas maaliwalas na ngayon, malayo sa pagod na anyo niya noong nasa karinderya pa siya. Siya na ngayon ang tumatayong operation supervisor ng kumpanya. Mara, anak, heto ang merienda mo. Huwag mong kalimutang kumain. Baka pati ang boss namin ay magkasakit. Biro ni Aling Nena habang inilalapag ang kape sa mesa. Salamat po. Nay, Nena, sagot ni Mara. Bago dahan-dahang humigop sa kape, naalala ko lang po. Noong nakaraang taon, isang mangkok ng sabaw ng malunggay lang ang pinaghahatian natin sa ilalim ng ulan. Ngayon, may sarili na tayong bubong na hindi tinatagusan ng baha. Iyan ang bunga ng iyong paninindigan. Mara, hindi ka sumuko kahit pilit kang ibinaba ng mundo. Sabi ni Aling Nena nang may bakas ng pagmamalaki, bumukas ang pinto at pumasok ang isang maliit na batang babae. Naglalakad na ng mabilis at may malalaking ngiti. Si Baby Lualhati, o Baby Lual, na ngayon ay isang taong gulang na. Kasunod niya si Doña Zenobia na nakaupo sa kanyang wheelchair. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng buhay habang pinapanood ang kanyang apo sa tuhod. Binuhat ni Mara ang kanyang anak at pinuspos ito ng halik. Ang bata ang kanyang naging mitsa upang magningning muli ang kanyang buhay. Ang bawat hagikgik ng anak ay tila sapat na bayad para sa lahat ng sakit na dinanas niya sa kamay ng mga luwalhati. Mara, may dumating na liham para sa iyo, sabi ni Doña Zenobia habang inaabot ang isang simpleng sobre. Galing ito kay Isandro. Nasa probinsya na siya ngayon. Nagtatrabaho bilang isang ordinaryong encoder sa isang maliit na munisipyo. Sabi niya ay natututo na siyang mabuhay nang wala ang karangyaan ng pamilya. Gusto rin niyang humingi ng permiso kung maaari ba siyang bumisita sa kaarawan ni Lual. Tiningnan ni Mara ang sobre. Ngunit hindi niya naramdaman ang dati matinding kirot o galit. Sa halip, naramdaman niya ang isang uri ng pagtanggap. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik ang lahat sa dati, kundi ang pagbibigay ng pagkakataon sa kabilang panig na magbago habang nananatili kang malaya sa sarili mong landas. Pag-iisipan ko po. Lola, mahinang sagot ni Mara. Ang mahalaga po ngayon ay maayos ang buhay natin. Ang mahalaga ay hindi na tayo kailangang yumuko sa sinuman para lang mabuhay. Sa paglubog ng araw, tumayo si Mara sa harap ng malaking bintana ng kanyang opisina. Yakap-yakap ang kanyang anak. Ang kahel na liwanag ng dapit hapon ay yumayakap sa kanila. Tila isang mainit na kumot ng kapayapaan. Wala na ang takot sa bukas. Wala na ang kaba sa bawat pagkatok sa pinto. Ang dating delivery rider na hinamak ng lahat ay isa na ngayong simbolo ng pag-asa. Napagtanto ni Mara na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko, kundi sa dami ng buhay na iyong natulungan at sa tibay ng pusong marunong magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Sa huling sandali ng araw, bumulong si Mara sa kanyang anak. Ligtas na tayo. Anak, hinding-hindi na tayo kailangang magmakaawa para sa pag-ibig.
dahil binuo na natin ang sarili nating mundo. Ang bawat kwento ay may tuldok. Ngunit para kay Mara, ang bawat dulo ay simula lamang ng isang mas malalim at mas matatag na pahina ng kanyang pagkatao. Sa loob ng isang taon, ang mga sugat na dati ay tila hindi na maghihilom ay unti-unti nang naging mga peklat na nagsisilbing medalya ng kanyang katapangan. Ang mga gabing puno ng luha at takot ay napalitan na ng mga umagang may dalang amoy ng bagong timplang kape at halakhak ng isang batang lumalaking puno ng pagmamahal. Napatawad na ba ni Mara ang mga taong sumira sa kanyang mundo ang pagpapatawad? Ayon sa kanyang natutunan, ay hindi isang biglaang desisyon, kundi isang mahabang proseso ng pagpili sa sariling katahimikan. Pinatawad na niya si Isandro. Hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw na niyang magbitbit ng mabigat na kadena sa kanyang puso. Ang galit ay isang lason na siya rin ang unt-unting papatayin kung hindi niya ito bibitawan. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ang pinto para kay Isandro bilang asawa ay tuluyan ng nakasara. At ang tanging nanatili ay ang pagkakataon nito na maging isang ama sa tamang panahon at paraan. Ang kapayapaan na nararamdaman ni Mara ngayon ay hindi nanggaling sa paghihiganti, kundi sa pagtanggap na ang hustisya ng langit ay mas matalas kaysa sa anumang galit ng tao. Ganap na ba ang kanyang kapayapaan sa bawat haplos niya sa buhok ng kanyang anak na si Luwalhati? Nararamdaman ni Mara ang isang uri ng katahimikan na hindi mabibili ng anumang yaman. Wala na ang kaba sa bawat pagkatok sa pinto. Wala na ang takot na baka bukas ay wala silang makain. Ang kanyang negosyo, ang Zenas Express, ay hindi lamang naging isang kumpanya. Ito ay naging isang komunidad ng mga kababaihang nagtutulungan upang itayo ang bawat isa. Ang kanyang kapayapaan ay ang katotohanang nakatayo siya sa sarili niyang mga paa. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang reyna ng sarili niyang kapalaran. Ang aral na nais iwan ng kwentong ito ay simple ngunit napakamakapangyarihan. Ang kabutihang loob ay hindi kailanman kahinaan. Sa isang mundong puno ng panlilinlang at kasakiman, ang pananatiling mabuti sa gitna ng kawalan ay ang pinakamalakas na uri ng pagre-rebelde. Ang pagiging isang ina ay hindi lamang pagbibigay ng buhay, kundi ang pagiging isang kuta na hindi kayang tibagin ng anumang bagyo. Ipinakita ni Mara na ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa taas ng iyong katayuan, kundi sa lalim ng iyong malasakit sa kapwa. Ang piraso ng tuyo na ibinahagi niya sa isang matandang pulubi ay naging susi upang mabuksan ang pintuan ng langit para sa kanya, para sa mga kababaihang nakikinig na minsang nakaramdam na sila ay itinakwil, minaltrato, at iniwan sa gitna ng ulan. Naway maging inspirasyon ninyo si Mara. Ang inyong mga luha ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi pataba para sa inyong muling pag-usbong. Hindi ninyo kailangan ng isang Isandro para maging buo ang inyong pagkatao. Kayo ay sapat na. Kayo ay mahalaga. At tulad ni Mara, darating ang araw na ang araw ay muling sisikat para sa inyo. At ang liwanag nito ay hinding-hindi na muling mababahiran ng anino ng nakaraan. Ang bawat pait ay may kapalit na tamis. At ang bawat hikbi ay may katumbas ng ngiti kung mananatili kang tapat sa iyong sarili. Si Mara, si Baby Luwalhati, sina Doña Zenobia at Aling Nena sila ay patunay na ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo, kundi sa mga pusong nagkakaisa sa gitna ng pagsubok. Dito nagtatapos ang kwento ni Maristela Villanueva, ang delivery rider na naging reyna, ang inang naging kuta, at ang babaeng naging simbolo ng walang hanggang pag-asa.